Good morning po mga kamama. Eto na naman po tayo. Magbi-breakfast tayo. Mga leftovers po ang aking leftovers, ewan, basta ganun yun. Mga tira-tira. Okay lang naman po yun. Malinis pa naman, masarap. Ito po yung handa kahapon ng anak ko. Meron po dyan tuna, pasta, and din itong kalderetang manok. Ito po yung ating i-breakfast. My favorite part, syempre guys, hindi mawawala ang pakpak at ang leg part. Syempre guys, pag nagbe-breakfast di mawawala sa Pinoy ang kape. Black coffee po ako talaga ngayon kasi actually guys, madalas akong maggatas, pero guys, bawal sa may sakit sa gallbladder at saka pancreas yung gatas. Not exactly bawal, pwede naman, pero may something kang mararamdaman. So much better na wala. So kain po tayo. Ito na naman po, kwentuhan tayo guys. Alam nyo guys, kayo po ba kayo po ba yung tipong maramdaming tao? O kasi sensitive and possessive po ako. Tayong mga tao naman may kanya-kanya tayong attitude, may kanya-kanya tayong ugali. Magkakaiba po tayo. Kaya po kailangan, di ba sinasabi nila, kasabihan, you cannot please everybody. Kasi nga po magkakaiba. Pwedeng okay lang sa'yo, hindi okay sa kanya. Ganyan. May mga bagay po na, like po ako, syempre ako guys, kapag may ginagawa ako, gusto ko rin naman pasalamatan ako, i-recognize ako, kasi mas lalo po akong ginaganahang tumulong, gawin yung mga pinapagawa, yung mga ganon, at saka ang saya ko, ganun ako kababaw, parang masabihin mo lang ako salamat, masabi mo lang na alam mo, dati yan ang gumagawa sa akin ng ganito. Masaya na ako nun guys. Ganun ako kababaw. Pero may mga tao talaga na hindi sila grateful. Hindi po sila mahilig mag-thank you. Bagkos ay kinakalimutan nila kung ano nagawa mo. Ang masakit, hindi ka na nga nare-recognize. Yung ayaw pa nilang pasapaw, pag nalaman na, parang ayaw nilang malaman na mas magaling ka sa kanila. Yung ganun, parang, hindi ko po alam kung anong tawag doon, pero may mga ganun tao. Parang pag sinabing ikaw yung gumawa, kaya nandun siya sa for example, nasa foundation siya, ikaw gumagawa ng mga annual letters, hindi nila masabi yun kasi parang feeling nila nasasapawan sila, parang feeling nila mababawasan yung pagkatao nila. Samantala napaka gandang ugali yung naaalala mo, yun po yung isa sa example ng pagbabalik tanaw or tumingin ka sa pinanggalingan mo. Meaning to say, umabot ka sa ganitong bagay, kapag-aral ka ng maayos, kahit pa paano, hindi ka man nakatapos, nakapag-aral ka ng maayos, kapag pamagitan ng mga scholarship, ng mga foundations, mga gano'n, ng mga 4Ps, ng mga kung ano-ano pang scholarship, sponsorship, gano'n. Dahil sa taong yan, na matyaga, na ginagawa lahat ng kailangang ipasa, na dapat ipasa, na hindi nyo magawa. Yung ma-recognize man lang yung tao, diba? Ang laking bagay. Ang saya-saya natin nun. On the other hand, okay lang naman. Kasi accountable naman sa kanila yun. Ibig sabihin sila yung ayaw magpasapaw. Ganun. Ay masapawan. Although yung gumagawa, like ako, ng araw wala lang yung sa akin. Parang siguro normal. Parang ganun. Normal lang. Siyempre, may isip mo balang araw. Kasi di ba may mga ganun, kahit po ibang tao nagsasabi na, alam mo yan yung gumagawa dati sa akin. Ganun. Yung naalala mo, yung parang tas kapag narinig mo yun, ang sarap sa pakiramdam na kahit wala namang katapat na pera or bagay na binigay or regalo, parang okay lang, yung masabi lang, maikwento sa iba, parang ang sarap sa pakiramdam. Pero yung hindi ka man lang maalala, tapos may sasabihin pang di maganda sa'yo, nakakaloka, diba? Pero sabagay, buhay nila yun. Kataon lang na na-involve ko sa gano'n. Pero tayo
tayong mga tao, bilang tao, ayun ang tawag na pagpapakatao. Kung may nakatulong sa atin, pasalamatan natin. Ako sa mga sa tumutulong, sobrang kung alam nyo lang, lahat kayo tumutulong, especially yung best friend ko, sobra, #Karen. Sa panalangin ko, yung mga kamag-anak ko na andyan, si Ate Aina, sobrang thankful ako na naging pinsan ko siya. Although parang kailan lang kami nagkakilala. Yung mga pinsan ko, matagal na kaming close. Sila Eric, sila Erwin, si Elaine, si Bugoy. Although ang close ko lang talaga yung babae nilang kapatid, si Elaine. Pero yung pagtulong sa akin, sobra akong thankful. Guys, tumantuwa ako, ang saya-saya ko. Kaya Diyos ko guys, yung mga pinsang ko ngayon, literally, maliliit silang tao. Pero ang biyaya guys. Yung pinsan ko nga na si Erwin, dala niya yung pamilya niya sa New Zealand. Kung tutuusin, ano lang ba sila nung araw, inaapi rin. I don't know, basta ang laking blessing. Tumutulong ka sa kapwa tao mo, pinsan niya man o hindi. Ay, nako Lord. Lord, thank you. At binibless mo yung mga pinsan ko sa kakatulong sila sa iba. Ang hinihiling ko lang talaga kay Lord, katulad yung ate ko, si Ate Ay, na may sakit yung asawa niya. Hindi man totally gumaling dahil parang wala namang pagaling yung ganun. Yung maging okay lang yung pakiramdam. Hindi yung nahihirapan. At saka, yung magkakasama pa silang papamilya kasi masarap po talaga yung buong pamilya guys. Naranasan ko guys. Wala po akong tatay. Hindi ko pa nakita. Ultimong dulo ng kuko niya. Masakit guys. Kaya kapag may pamilya na buo, alam niyo bang tuwang-tuwa ako. Parang sabi ko sana ganun din ako. Kaya nga guys ako, yung mga anak ko, nagtiis ako sa tatay nila ng 15 years. Kasi gusto ko buo kahit hirap na hirap ako. Pero ang tao guys, bibigay din pala. Next kwentuhan na naman ha, baka maiyak ako. Kumakain lang ako, maiyak pa ako guys. Good morning sa lahat, have a nice day at maging positive lang po tayo at be thankful and grateful at lagi magpasalamat kay God every day, every single day. Thank you Lord, bye bye.